Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Isang. Si Bagyong Isang nga po ay namataan na yung pinakasentro nito dito nga sa may vicinity ng Quirino. At iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan dahil tinataglay po nito yung lakas na abot ng 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na abot ng 90 km per hour. Kumikilos nga po ito pa west-northwestward sa bilis na 15 km per hour. Mabagal nga po itong si Bagyong Isang. At yun naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, nakikita nga po natin yung cloud cluster na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa European Center, sa ating advanced weather forecast, ito po ay posible maging low pressure area at hindi natin nirurule out yung posibilidad na ito ay mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Sa ngayon muna, nakataas po ang storm wind signal number 1 ng bagong pag-asa DOST sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, sa Lupao, Caranglan, dito po sa San Jose City at dito po sa Patabangan. Kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan dahil kung makikita nga natin malawak yung kaulapan ni Bagyong Isang. At kasabay pa dito yung paghatak niya sa southwest monsoon o yung habagat na nagdudulot nga po yan ng pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Lalong-lalo na nga po itong buong western section po ng ating bansa. Dito po sa ilang bahagi ng western section ng Visayas at Mindanao, may mga chance rin po tayo ng pagulan. Maging dito po sa parte ng Palawan. At dito nga po yung kanyang pagkilos ay posibleng mag-exit po yan sa parte ng Ilocos Norte or dito nga po sa may parte ng pinakasentro po niyan ay posibleng lumabas somewhere dito sa Ilocos Sur, Ilocos Norte or dito po sa may parte ng Apari, Cagayan. Dahil nga po hindi maganda yung sirkulasyon ni Bagyong Isang, kaya mapapansin natin magulo nga po yung pinakasentro niyan kung saan niya po tatama talaga. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. At dito po sa ating advanced weather forecast, napapansin nga natin yung pagkilos ni Bagyong Isang. So ito nga po makikita natin posible nga ang exit point niya dito nga po sa may parte ng Ilocos Sur or sa may parte ng Ilocos Norte. Pag nasa West Philippines na po yan, mas lalakas po yan at posible po yan as of now, posible po yan na umabot pa ng hanggang severe tropical storm or typhoon category. Habang yung isang sama ng panahon o low pressure area ay posibleng pumasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon or ng gabi. At asahan naman natin na tuluyan lalayo si Bagyong Isang pero yung habagat posible naman po paulan sa western section po ng ating bansa. At ito namang isang low pressure area makikita natin mababa pa naman ang potential nito sa ngayon na mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pero posible po magdulot yan ng mga pagulan sa eastern section nga po ng ating bansa. So possible nga po by August 27 or 28. Ito po ay nasa parte na ng Central Luzon, itong posibleng low pressure area at ito po ay paangat nakikita naman natin sa ngayon na ito po ay humihina habang papaangat sa parte ng extreme northern Luzon. Habang yung habagat naman ay magpapaulan po yan sa ating bansa. Kaya iba yung paghahanda pa rin nga po sa ating mga kababayan dahil posible po tayo makaranas na naman ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.
At pagdating naman po ng August 29 hanggang 31, may mga tsansa po tayo ng mga pagulan. Magkakaroon ng panibagong sama ng panahon sa parte naman po yan ng South China Sea. Sa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility, pero itutulak po niyan yung habagat na magpapaulan po sa western section po ng ating bansa. At simula naman po September 1 hanggang September 6, dito po wala naman po tayong nakikita mabubuong posibleng bagyo as of now. At puro habagat yung posibleng makaapekto sa ating bansa. Pero again inuulit nga po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan dahil bawat minuto, bawat oras nagbabago nga po yung ating advanced weather forecast. Kaya asahan pa rin po natin, by September, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pagulan dahil pa rin po yan sa pagbugso ng habagat na makakaapekto po yan sa ating bansa. Inuulit ko po, tayo po ay maghanda palagi at mag-iingat sa anumang posibleng sakuna. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe at share ng ating video para po sa kalaman ng iba. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.